Magandang umaga, Go Negosyantes! Ready na ba kayong ma-inspire at matuto ng mga business learnings? Aba, mukhang ready na kayo. Kung ready na kayo, aba, ready na rin ako. Tara, let's start our day! Ako po si Amazing Betong Sumaya, ang inyong kasama sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating small and medium entrepreneurs dito lang sa SME Go, powered by Go Negosyo. Summer days, oh, look at those! Go Negosyantes, how do you do? Ngayong araw, break muna tayo sa ating mga escapades at makikijoin tayo sa mga Go Negosyo events para ma-motivate at mapalawak ang inyong kaalamang pang-negosyo. And if you love coffee and you want to turn it into a business, aba, samahan nyo kami sa aming segment na Start Small, Dream Big! At alamin kung paano magsimula ng inyong sariling coffee shop business. Pakikinggan din natin ang story of an entrepreneur who rose to success, stumbled, and stood up again. All that and more dito lang sa SME Go, powered by Go Negosyo. Naalala niyo pa ba ang recent kwentuhan natin kasama ang woman icon at coffee advocate na si Miss Chit One? Nais rin ba magtayo ng sarili niyong coffee shop pero di niyo alam kung saan mag-uumpisa? Worry no more, Go Negosyantes. Tutulungan niya tayong alamin yan. Ito ang Start Small, Dream Big! Dream Big! 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 Sorry ma'am, napa-echo naman ako ng marami ma'am. Kasi nasa Echo Cafe tayo. Echo Cafe. Ma'am, ito ma'am, tama-tama ma'am, ikaw po may coffee business ma'am. Ano po yung masasabi niyo po ma'am sa mga viewers na gusto rin mag-start ng ganitong negosyo? Unang-una, kailangan mahilig kayo sa kape. Kasi hindi kayo karapat-dapat na magtayo ng negosyo ng kape kung hindi kayo umiinom ng kape. So, kailangan you love coffee. Kung maliit pa lang ang ating puhunan, maraming iba't ibang paraan para tayo makapagtayo ng coffee shop. Merong mga maliliit na coffee maker, malalaking coffee maker, hanggang mag-dream big kayo na ganito kalaki na ang inyong coffee machine. Para doon sa mga nag-uumpisa lamang, marami tayong tinatawag natin yung hand drip. Nagagawa ka ng brewed coffee na isa-isa, hindi siya instant, ikaw ay nagluluto ng kape. Okay? So, gagamit ka ng ganito na beans. Okay? Tapos, bibili ka ng coffee maker at gigilingin mo yung kape at magsuserve ka. At ang isang tasang kape na ganito, ang tao ay bumabayad na magmula 25 pesos hanggang 30, 35, 50, meron pang 100. Ang isang tasa ng Isang kape. tasa lang ma'am. Bibili ka ng ganito. Ito, good na for 30 cups of coffee. Kaya how much po yung ganito ma'am? Wala pa yung 300. 200 something lang yan. 200. Wala pang 10 piso. Ang isang tasa ng kape. Sa'yo na yung tubig. At pwede rin na gumawa ka ng sarili mong pangalan. Which is mama. Ayan, ito yung ang Cheats Coffee. Cheats Coffee. So, kung ano man ang gusto mo, pwedeng ang nakalaman dito ay iyong pangalan. Ikaw ang pumili ng kape na yun at masasabi mo sa mga customer mo na napakasarap talaga ng iyong kape. Okay, ako ang kape ni Betong. Ayan. So, Betong's Betong's Coffee. Hindi mo may iwasan na ang tao, pag natikman yung kape at nasarapan, kailangan nila malaman saan ba galing yan. Pwede ko ba yan iuwi? Kasi hindi mo pwede sabihin, masarap yung coffee eh. Ano to? Akin lang yan eh. I mean, it's very selfish, di ba? May bibili naman. Tapos pagdating nila sa bahay, sasabihin, bakit iba yung lasa ng Betong's Coffee sa bahay? Ngayon, pupunta na tayo dyan sa mga iba't ibang leksyon tungkol sa kape. Kung gusto nyo ang Philippine Coffee Board, naggagawa kami ng mga coffee course. So yun pa, alam namin sa inyo ang schedule. Meron kaming coming this April. Matututo kayo paano magbukas ng isang coffee shop. One whole day yun. Pagkatapos yun nun, pwede na kayo mag-apron at magbukas ng sarili nyong coffee shop. Yan, narinig nyo mismo sa ating coffee drinker and lover. Ayan. Because whatever you sell, you must love, you must drink, you must eat. Diba? So lahat ng ilalagay mo sa iyong menu, kailangan yung mga gusto mo. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako nag-ice cream kasi tumataba ako eh. Diba? Nagbebenta ka ng ice cream. So dapat parang conflict, may conflict. Yes. So kailangan lahat ng tinitinda mo, kinakain mo rin. Or naniniwala ka na mabuti siya sa kalusugan,
Diba? So, kamukha ko, mahilig ako magkape. And black coffee pa. Okay? So, yung iba, kailangan ng asukal, ganyan. Pero sa coffee business, ito ang pinakamalaki na yatang pagkikitahan. Basta masarap yung kape. Ma'am, thank you very much, ma'am. You're welcome. God bless you more, ma'am. Sana magkaroon ng better. Oo nga, ma'am. Sa tulong po ninyo yan, ma'am. Go Negosyo Coffee. Ayan. Why not? Ayan guys, wag na wag niyong kalilimutan ang mga narinig natin kay Ma'am Cheat One. Kaya ang masasabi ko lang, go, go, go! Ay ma'am, go, go, go na rin po tayo ma'am sa kape ma'am. Oh, sige. Is this your favorite ma'am? Yes, of course. Napakabango. The aroma of freshly brewed coffee. Up next, tara na sa mga Go Negosyo events and get tips straight from the experts and successful Go Negosyantes themselves. Sa pagbabalik na yan ng SME Go, powered by Go Negosyo. Hanap ninyo ay isang kasosyo. Let's go! Let's go! Gusto niyo bang malaman ang secret to success ng mga magagaling na negosyante sa ating bansa? Huwag mag-alala dahil malalaman natin yan mula mismo sa kanila. At syempre, hindi rin tayo pahuhuli sa mga Go Negosyo events. Let's go! Let's go, kuya! BIG is BIG, Business Innovation Gain. So it's about business, pero hindi lang commercial business. Pwedeng business ng org mo, business of your NGO, business of your ministry, or your commercial business. Innovation, meaning you have to improve. You can't stay where you are. Kasi yung galing mo, hindi na sa best practice eh. O, sabihin natin best practice ka na, pero wala ka naman dun sa next practice. Eh, ikaw na next practice. Eh, ikaw pa bang future practice? So, you have to keep on innovating. Business, innovation, gain. That's what it's about. It's about innovating your business. And the methodology we use is through simulation and exercise and gaming. One major realization is that, when processes are in place, the people put in place don't even have to think. All they have to do is just act upon it and do what it says, do their job. So that was a good insight for me. And on top of that, one more thing was innovation. Innovation in people is more important than innovation in machines. So you really have to invest in your people. One thing that I love to do is learn. And that is a value that was instilled in me by my parents. Even though you feel like you know a lot, sometimes hearing the same thing, parang you'll have different realizations. It also helps with the situation or what you're going through in life or in work right now. Sa mga Go Negosyantes out there, number one, do what you love. Siyempre, kailangan palaging may passion at may puso sa lahat ng ginagawa natin. And on top of that, continue learning kasi that's the only way na you'll become a better person. Efforts to promote entrepreneurship are in line with our commitment to help our people rise from poverty and enable our country to achieve its full potential. This is a commitment very close to our hearts at PLDT and the other companies that we are involved in. While we are in business for profit, we also fully realize that we must do our share to improve the lives of our people. That is what Project Pagsulong is all about. The young social entrepreneurs here are actually proposing promising business solutions to society's problems. And this is perhaps the most creative way that business can help deal and erase poverty. In 1989, nobody thought that Filipinos wanted quality bread. They wanted something that is out of the normal. So I changed the model. I said, it's nothing to do with size. It's everything to do with freshness. I attended the seminar of Dr. Ned Roberto. He said that when you're looking for an opportunity, you just do a MADI technique. So when you're thinking of something to do, and you're looking for the market that is not served,
So you ask yourselves the question, is there something M for missing, A for annoying, D for disappointing, irritating, M-A-D-I. With all this economic problem, the Asian crisis, definitely we cannot go on. So I was able to convince the other four brothers that we have to shut down the business. How would we compete if we are just producing 3 days out of week, so 3 days? So we have to remove 50% from 40, we have to downgrade 20 people. And I have heard the most interesting and the wonderful message that I got from the lead man, Mr. Edgar Borja. And he answers to that and said, Sir, huwag po tayo magtatanggal ng ating mga kasama. Kung kailangan po 3 araw lang kami pumasok, let it be. Pero hindi po tayo magtatanggal kasi meron din silang pamilyang pinapakain. And I realized that this is the kind of people that we need to start a business. People with good attitude, not only for their family, but also for others. Sa aming pagbabalik, kikilalanin natin ang mga 2013 Go Negosyo Filipino Entrepreneurs na pinarangalan sa 5th Filipina Entrepreneurship Summit. At syempre, makikinig din tayo sa mga inspiring tips nila. Tutok lang dito sa SME Go, powered by Go Negosyo. Hanap ninyo ay isang kasosyo. Let's go! Let's go! Let's go! True to its commitment of advocating entrepreneurship and recognizing the amazing Filipina ingenuity, Go Negosyo has once again presented the 5th Filipina Entrepreneurship Summit held at the World Trade Center, Metro Manila. Spread the Filipino pride and entrepreneurship spirit. Tara, silipin natin ang FES 2013. Let's go! Woo! Since this is the 5th year, I just want to know, Sir Mon, bakit kinailangan gumawa ng para lang sa kababaihan? Itong pagpaparangal natin sa mga kababaihan kasi recognizing dito sa Pilipinas kasi nag-survey noon na 70% ng lahat ng mga nag-uumpisang negosyo, inumpisahan ng kababaihan. Alam niyo ba yun na napakataas, very entrepreneurial at sila po yung parang empowered women na tayo dito sa Pilipinas. Kung ang ideya nyo'y truly the best, kung hanap ninyo ay isang kasosyo. Let's go! Let's go! Let's go, Nego! I call on the female entrepreneurs of Go Negosyo. Prove that there is a women's vote and that there is an anti-dynasty vote. Uphold the basic principles of our democracy, the principle of the rule of law. Good morning to all the Filipina women here in the audience. This is your month. The month of March is Women Month. Again, congratulations to our awardees, our 12 entrepreneurs for 2013. We honor you today because you have contributed to our country's growth. Ideya nyo'y truly the best, kung hanap ninyo ay isang kasosyo. Let's go! Let's go! Let's go, Negosyo! Go, 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 Negosyo! Pilipinas, now is our time. Go, 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 Negosyo! Kailangan lang ay positibo sa buhay, maging malikhain sa lahat ng bagay. Pilipinas, now is our time. Halina't subukan na. Let's go, Pinoy. Bansay aasenso na. Let's go, Pinoy. Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo'y truly the best, kung hanap ninyo ay isang kasosyo. Hindi na ho ngayon balakid ang kawalan ng pera para matuto. Yan hong internet ang nagpantay-pantay sa lahat. Kung ano yung kaya niyang basahin, kaya kong basahin. At kahit anong oras. So, kailangan lang ho ay konting sipag
na mag-research sa internet ano ho ang bago sa ating mga negosyo. Now next from... Hindi ko pa rin makalimutan to. Si Miss Kim Lato of Kim Store. Pagka sa mga kabataan ngayon, mangarap lang kayo. Huwag kayong bibitaw sa pangarap na yon kasi pag nagtatrabaho na kayo o sakaling mag-isip kayo mag-venture ng negosyo, iisipin nyo na kaya. Hindi natin maiiwasan ang failure sa buhay man o sa pagnenegosyo. Ang mahalaga, matuto tayong harapin ito. May inspiring story of failure and rising up kaming hatid sa inyo sa pagbabalik ng SME Go, powered by Go Negosyo. Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo'y truly the best, kung hanap ninyo ay isang kasosyo, let's go, let's go, let's go! Ayon sa isang sikat na kasabihan, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. May negosyo ako that time. So, kumbaga nangontrata kami ng mga house and lot, ng mga bahay, gumagawa kami. Tapos meron din ako na nag-franchise ako ng isang skin clinic. Kaya lang alam mo dumating sa time na kailangan mong magkaroon ng another opportunity kasi baksak na ng negosyo namin. Ang success pala, bago ka maging successful, nire-ready ka. Kasi dati parang bago ako mag-uno, sinisiko, sabi ko bakit ganon? Hindi naman ako masama na tao. Pero bakit? Lahat ng naipundar ko wala eh. Kasi wash out talaga ako nung nag-una ako. Negative. Alam mo yung negative million? Na hindi mo alam kung makaka-recover ka pa. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pag-asa. To every journey to success, there will always be struggles and bumps that might take you down. But remember your promising finish line and to get back up. You will rise, fall, but be determined to rise again. Isang magandang halimbawa dyan ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Nanalo, natalo, pero hindi siya nawala ng pag-asa at nanatiling passionate sa kanyang buhay at karera. Ganyan din sa pagnenegosyo. Aangat, babagsak, pero laging may pagkakataong muling makabangon basta't mag-sumikap ka. Tulad na lang ng ginawa ng entrepreneur na si Pearly Hussein. Akala ko nung pumasok ako sa Uno, ganun na siya kasimple. Nasabi ko, ay, negosyante naman ako, alam ko na to. Nakakapag-negosyo nga ako ng ibang business, bakit hindi ito na akala ko magbebenta ka lang ng product? Nagkamali ako sa akala ko kasi may sistema na ang Uno eh. Ang kailangan mo lang palang gawin, makinig ka sa taong nag-invite sa'yo. Ibig sabihin, mag-aaral ka uli. So, ang ginawa ko, inaral ko rin business. Pinag-aralan ko ano ba yung Uno, ano ba yung sistema. At the same time, best part niyan, ginamit ko yung mga product ng Uno. So sabi ko, okay to ha. Kasi yung Uno, kasi ito yung mga basic need eh. Yun yung mga ginagamit mo na araw-araw. Ang nakita ko sa Uno, kahit wala kang experience, pwede. Kahit sino ka pa man, pwede. Kahit anong natapos mo, pwede. Ito yung negosyo na hindi nangangailangan ba ng, anong tawag dito? Discrimination. Kasi iba kailangan may ganito ka, ganyong experience. Sa Uno, walang discrimination eh. Kahit sinong pwede, basta may pangarap, willing matuto, magiging successful ka sa business na to. Ang the best part niyan, marami kang tao na nai-inspire, na natutulungan, na ma-achieve yung pangarap nila. Naging successful ka, kumita ka ng maganda, pero hindi ka nangangailangan ng malaking kapital. And because of Uno, I travel, I've been to Europe. Imagine mo, 16 days nag-travel ka, nag-cruise ship ka. Tapos, ang best part pa niya, naikot mo yung buong Europa. At hindi lang siya, Europe. Last December, nagpunta kami ng Hong Kong, kasama ko yung mga grupo ko. Alam mo yung hindi siya mababayaran ng pera. Alam mo, nung nakita ko Uno, nagkaroon ako ng hope at saka chance para mabagong buhay ko. So sabi ko, kung ito yung paraan para maibalik ko whatever losses na meron ako, tinodo ko siya. Number 1, inaral ko siya. Number 2, nagkaroon ako ng paniniwala sa kumpanya, sa produkto muna, importante. Dapat be the product of your product. Paano mo paniwala ibang tao kung hindi ka naman naniniwala sa sarili mo? Maniwala ka sa marketing plan. Third, maniwala ka sa taas. Kasi doon ko nakita na ang isang bagay pala, pag inalis sa'yo, mas ibabalik sa'yo, mas maraming bagay eh. So alam mo yung nawalan ka ng kotse, pero ibinalik sa'yo 3 kotse. Nawalan ka ng negosyo, ibinalik sa'yo mas magandang negosyo. Nawalan ka ng mga kaibigan, pero ibinalik sa'yo mga tunay na kaibigan. Okay. Para sa mga nanonood, para sa akin, it's not important on how many times you fail. Ang importante, babangon ka para makuha mo mga pangarap ko. Lagi ko sinasabi, you have to believe in yourself. You have to believe in God. Everything may purpose siya eh, kung bakit nangyayari sa isang bagay.
huwag kang matakot magkamali. Kasi sa pagkakamali doon ka natututo eh. Maniwala ka lang sa sarili mo. Kung ako, nagawa ko, nadapa, nakabangon, naibalik ko whatever na meron ako, how much more ikaw kung naniniwala ka. Go Negosyantes! Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong araw. Sana'y nakapulot kayo ng mga aral at inspirasyon para sa pag-unlad ng inyong negosyo. See you again next week! Ako po si Amazing Betong Sumaya at ito ang SME Go, powered by Go Negosyo. And of course, I'd like to thank Dr. Vivian Saravia for my amazing eyewear. Summer days! Come on, sing with me guys! Come with me, sing with me! Summer days! I can't hear ya! Hear ya! Come with me, sing with me! Summer days! Go Negosyantes, maraming salamat sa... sorry. Worry no more, Go Negosyantes. Sorry. Shantais? Go Negosyantes. Ang lakas ng tawa naman ni nanay naman doon. Nais nyo rin bang magtayo ng sarili nyong coffee shop pero hindi nyo alam po na ano? Pero hindi nyo alam. Kung sige po, daan po kayo. True to its commitment of